Hi guys, welcome back to the channel. So, nakabalik na ako dito sa Hulu Sulu. Salamat sa mga sumusuporta dyan na always nanonood sa vlog ko. Thank you so much sa inyong lahat guys. I appreciate. So, nagbabalik ako dito sa Sulu. So, start yung vlog natin papuntang Siasi, Sulu, sa isang isla. Actually, marami akong vlog na sa Siasi, pero babalik na naman tayo para ma-guide kayo. Pero before that, kain muna tayo dito sa paborito kong mamihan sa may World City banda sa harapan ng Green Mall. So simpleng buhay lang dito sa it's early in the morning, 6 PM dito sa Hulu Sulu sa proper. So masarap yung nila, yung mami nila dito at saka tamo. So bali yung mabayad mo lang dito is yung mami is 45 pesos yung half. I think yung 70 yung yung whole. Yung half lang yung order ko. 35 pesos pala, tapos tamo 20 pesos. Bali yung nabayaran ko lang lahat is 55 pesos. Depende na sa iyo kung mag order ka ng soft drinks or ano ba. Sa akin prefer ko lang tubig kasi morning pa. Kasi papainit lang. So ayan guys, masarap talaga yung highly recommended ko yung mamihan dito sa Zam's Mami. Dito ako always kumakain. So ayan guys, yung Hulu, very early pa ng morning, napaka liwalas pa, napaka malinis yung Hulu ngayon. Every morning, yung hapon lang is parang marami ng basura, pero dito sa Hulu talaga ito yung talaga very ma-compliment ko sa kanila is very disciplined din yung mga tao, so especially sa paglilinis sa lugar nila. Every morning meron talagang naka-assign na maglilinis sa mga kanya-kanyang barangay dito sa city proper. So yung Hulu, yung iba kasi is pagkita nila ganito marumi o ano ba, pero hindi nila na sa aktualan. Pero pag once ma-visit mo yung Hulu Sulu, doon mo na ma-realize na mali pala yung expectation. So ayan na guys, nag-start ako dito sa may Kakuyagan. Magta-tricycle tayo. Magpamasahe sa tricycle, 30 pesos, pero pwede mo na din siyang bigyan ng 50 pesos kung gusto mo. Depende sa iyo kung magkano yung gusto mo. So papahatid ka sa Chinese Fair. Kung tatravel ka sa papuntang Siasi, need mong pumunta sa tinatawag nilang Chinese Fair. Sabihin mo lang na Chinese Fair. Nandun na yung mga bangka na sasakyan mo. Hindi to basta-basta na bangka yung sasakyan mo guys, is mga malalaking bangka to siya na magta-travel sa Siasi, magta-travel sa Bungaw. So ayan na guys, dito na ako sa may Chinese Fair. Pag ito nakita mo na, actually yung Chinese Fair at saka port ng Hulu Sulu is magkatabi lang, pero walang daanan na direct doon, walang tulay. So makitatanaw mo lang yung Chinese Fair, yung public market, yung port, jambatan ng Hulu, matatanaw mo lang dito. So ayan na yung mga bangka guys na sasakyan namin. Yung isa tatravel yan ng Bungaw, yung iba dito tatravel sa Siasi. I don't know kung saan yung tatravel yung iba. So dito ang sakayan. So dapat mga 7 dito ka na, or 7:30. Huwag ka nang paabot ng 8 kasi nga pag once 8 AM ka na dito, puno na yung bangka na sasakyan mo. Mahirap na mag-travel pag puno, baka wala ka ng space. Mas maganda kung 7 or 7:30 nandito ka na para makapili ka pa ng upuan. At saka dapat magdala ka rin ng, mas maganda magdala ka ng yung parang higaan siya, or yung parang pag-anuhan mo lang. Pero pag sa Siasi ka lang ta-travel, it takes 4 hours lang naman, 3 to 4 hours. Dadaan siya sa Lugos, yung island na na kalagitnaan na island na malapit na sa Siasi. Dadaan pa doon, kaya exactly mga 2 PM or 1 to 1:30 depende sa takbo. Yun ang makarating ka ng 1:30 or 2. So kadalasan mga 2 PM darating. So yung bayad pala, yung pamasahe 380 papuntang Siasi. Kung papunta ka namang Bungaw, 1,000 pesos. Pero meron ding sakayan doon sa Siasi papuntang Bungaw, direct na bali. So yan guys, yan yung bangka namin, malaki. Meron din sila ditong waiting shed para sa mga, kung early pa talaga, mga 6:30 ka dito, pwede ka magtambay-tambay muna dito sa may waiting shed nila. So ayan guys, papasok na tayo sa bangka namin. Ito yung sasakyan namin. So far, malaki naman yung bangka. Meron siyang parang wings
So ito yung mga klaseng bangka, na malalaking bangka, yung tawag nila nito is puso. So bali puso yung tawag niya sa bangka na to. So safe na safe naman dito kahit bagyo, wag lang yung malakas talaga yung alon. Kayang-kaya nito kasi nga malalaki yung pakpak niya. So dyan yung mga passenger sa loob, yung iba dito sa taas, pero mas prepare ko kung may beacon sa taas. Pero pag walang beacon, doon ka sa baba, or meron talagang time na nandun ka sa gilid ng bangka, yung parang pag maalon, nababasa ka talaga. So dito, since wala pang masyadong pasahero, dito na ako nakapwesto sa looban. Pero of course, mahiya ka naman kung maraming pasahero tapos yung mga babae nandun sa labas. So makalabas ka talaga. Kasi nga yun ang system din natin kung ikaw ay mahiya. Kasi mahirap, lalaki ka nandito ka sa loob unless kung wala namang masyadong pasahero. So time na to na pagsakay ko, so dito ako sa loob kasi nga walang masyadong pasahero, konti lang yung hindi naman konti, yung sakto-sakto lang na umano lang dito, sakto lang. Tapos namili ako ng yung durol. So dudol yung tawag sa yung sa Maranao, yung last ko na vlog. So durol dito sa Tausug. So yan yung pagkain, matamis yan, masarap siya. Worth of 80 pesos. Dapat meron kang baon. Kahit ano-ano, ito durol, masarap yan. At saka tubig. Malapit lang naman, pwede ka naman mag-lunch doon sa Siasi. So kung Bungaw yung travel mo, so yun ang time na magbili ka ng lunch, pack lunch. Pero pag Siasi lang, pwede ka naman rin kumain dito kasi nga mga 1:30 pa dumating yung yung bangka. Pero sa akin, prepare ko na mag-snacks lang. So namili ako ng durol. So 80 pesos yun. Minsan merong nagtitinda ng 100 pesos, 120. So dapat maging wise ka. Pwede mo siyang hingan ng tawad, 80 na lang or 70 kasi bibigay din yan nila. So ayan na guys, umalis na yung yung bangka namin. Aalis yung bangka namin is mga 9 or 9:30. Kung meron pang ikakarga, abot ng 9:30. Pero kadalasan talaga 9 aalis yung bangka, tapos mga 1 or 1:30 darating sa Siasi. So ayan guys, ito yung life pag traveler ka sa sa isla. Dito ka nakaupo, mag-uupo ka ng 4 hours, depende kung para sa akin ito nakapwesto ako kasi hindi masyadong marami yung passenger, hindi punuan. So nakaupo ako dito sa loob, tapos snacks, yan ang buhay natin. Ito yung nakakamiss pag magta-travel ka sa mga isla, lalo na pagkasama mo siguro yung mga pamilya mo, uuwi sa Siasi, Bungaw, ganito, tapos kakain kayo sabay-sabay. Ganyan ang nakakamiss. Pero sa akin, as solo traveler dito, so ako na lang muna mag-isa magkain-kain at saka inom ng tubig. So ayan, yung mga may lovers sa gilid ko, shout out. Sana all. So ayan guys, wala tayong kasama. So solo lang. So itong mga experience ko i-share ko sa inyo para sa mga hindi pa nakapunta sa mga island katulad ng Siasi, sa Bungaw. Sa next i-vlog ko din kung paano pupunta doon sa Bungaw na Puso. So una muna dito sa Siasi, yung next natin is papuntang Tawi-Tawi. Ikutin natin, itatry ko na ipakita sa inyo yung situation, yung real situation talaga pag ikaw ay sasakay sa isang bangka. So ayan guys, yan yung iba parang inaantok, yung iba natutulog. Ako din parang natutulog din. Nakakatulog din ng 30 minutes or 1 hour. So ayan guys, rest lang until darating yung yung bangka namin. So before kami darating sa sa Siasi, meron siyang daanan na isla, yung tinatawag na Logos. So dadaan sa Logos, may bababa na mga passenger, may susundo sa kanila, yan yung mga bangka. Actually gusto ko talagang magpunta dyan sa Logos. Siguro pag may time na ako, specialin ko talaga dyan sa tingin mo na ako kung may kakilala ako sa Logos, saka na ako pupunta sa Logos kasi mahirap pag walang pagstayhan. Kasi nga yung bangka dito, yung travel, I think araw-araw naman, pero wala nang travel pag gabi. Siguro mahirap pag travel pag gabi, walang travel ng gabi, kaya need mo talaga pag mag-visit ka sa Logos, need mo talaga na meron ka pagstayhan. So maghanap mo na ako, baka meron akong kakilala dito sa Logos. So pwede tayong maka-vlog doon. Hindi ko pa yan na-vlog yung isla ng Logos. I think malaki yung Logos. I don't know kung may ilaw ba sila doon or wala, or ano ba yung situation na, kasi sa gilid niya sa mga white sand So ayan na guys, ito na yung Siasi. Darating na kami sa Siasi. Matatanaw mo na dito. Pag matanaw mo na yan yung taas na bundok, Siasi na yan.
So malapit lang guys yung chassis. So yung mga tao pala dito sa chassis yung karamihan is mga tausug. Marami din mga sinama dito, mga badyaw sa chassis. Halo-halo na siya yung sa chassis. Very diverse yung chassis. I think progressive yung chassis. Siguro kung i-develop talaga ng government dito, siguro kung didisiplina nila yung mga tao, kung maglinis sila at saka malinis naman, pero mas need talaga na yung i-proper talaga yung mga paglilinis at saka maging presentable yung lugar nila. So yung chassis pala parang simple na bayan lang, yung probinsya, nakakamiss minsan pag makita mo may mga kambing sa daanan, may mga estudyante, yung mga tao namumuhay lang ng simple pero contented naman sa. Yun ang kaganda sa mga province life. Parang hindi mo nahangad yung mga mamahalin halos. Dito yung mga pagkain dito is mura lang, siyempre nasa island ka. So meron kang mga 50 pesos dito, makakain ka na ng fried chicken at saka may rice na siya. Maraming pagkain dito. Yung isda yung masarap dito guys, mga fresh pa talaga yung mga isda dito. Kasi nga hindi masyadong inaayos nila yung isda dito kasi sila na yung kumikonsume. So ayan guys, yung mga taga Chassis pala, shout out sa inyong lahat. So short walking tour sa inyo. So alhamdulillah, safe travel naman. Marami din pala ditong tinatawag na yung tuyo, yung bulad. Marami dito na mabibili yung mga dried fish. Marami din dito sa Chassis. At saka marami din dito yung parang yung tinatawag na parang shell, yun yung masarap siya, nilalagay sa plastic bottle. Kalimutan ko kung ano yung tawag doon. Labtik, marami dito. Ayan guys, dinidisplay lang. Binibili mo buti-buti. Masarap yan guys, i-adobo. Sarap yan pang ulam. So ayan guys, ito yung port ng Chassis. Meron din diyang barko na magta-travel sa Buanga, Hulo at saka papuntang Bungaw. So schedule din. Yung travel dito is gabi. Dapat mga 6 nandito ka na sa port kung ikaw ay magta-travel yung barko yung sasakyan mo. Dapat gabi. Gabi kasi yung travel, dapat mga 6 nandito ka na at saka magbaon. So meron din sa previous vlog ko. Check nyo lang yung previous vlog ko. Nagbarko ako papuntang Chassis at saka sa Hulo. So ayan guys, ito na yung Chassis. Hindi na ito bago sa mga followers ko kasi always na nakikita sa mga walking tour ko. Ang daming walking tour ko dito sa sa Chassis. Merong hotel guys, yan yung hotel. Dito yung hinintuan ko, ito yung hotel. I don't know kung active pa to na hotel, pero maraming mapagstayhan dito sa Chassis. Yung kakainan ko ngayon, merong hotel doon sa gilid niya. Hindi ko lang na i-video, pero may mga hotel dito, magtanong-tanong lang kayo. May mga pagstayhan naman dito sa Chassis. So ayan guys, shout out pala sa mga na-assign dito ng mga sundalo. May mga followers din ako ng mga sundalo na previously na-assign dito sa Chassis. So yung Chassis pala guys is part to siya ng Sulu. Under din to siya ng Sulu province. Yung system dito is very peaceful, kalmado yung lugar, rural life. I mean yung parang simple lang yung life, walang gulo. So pero kung manggulo ka dito na alam mo talaga yung kalalagyan mo. So wala naman dito gulo. Sinasabi nila lahat kasi nila pag sabing Sulu maraming abusayap, maraming mga terorista. Hindi naman ganun. Ito na mismo yung patunay sa Sulu. Punta kayo dito sa Sulu. Ang dami kong vlog dito. Wala namang nagkagulo dito, nagbabarilan. So normal lang yan yung mga may magkagulo talaga. Meron talagang mga masasamang tao na gumagawa ng gulo. Hindi lang naman sa Sulu. Pati sa ibang lugar, maraming mga masasama din. Dito, ayaw din nila ng gulo. So, meron talagang tao hindi maiwasan na manggulo. So, ayan guys, umulam lang ako ng nag-lunch na muna ako. Umulam muna ako ng fried chicken worth of, 50 pesos. Tapos rice, ang daming rice, lang yan, 15 pesos na rice, ang dami. Parang unlimited yung rice dito. At saka soft drinks, ito lang yung lunch ko. Yung sa gilid pala dito sa kinainan ko, dito lang banda sa may park guys, may hotel. Hindi ko na video siya, pero may hotel siya or lodge ba yung tawag dyan. I don't know, hindi ko rin naitanong. Pag mag-visit kayo dito sa sa Chassis, meron kayo mapagstayhan dito. Meron ding magandang spot dito sa previous vlog ko, yung tinatawag na Laminosa, Barangay Laminosa. Under siya ng Chassis. Grabe yung white sand guys, parang siya. Parang virgin na virgin yung dagat doon guys. Yung previous ko na vlog, sobrang ganda ng Laminosa Island. So ayan yung Chassis guys, kapakita ko sa inyo. Yan.
lakad-lakad lang yung system dito sa ibang tao. Sobrang busy to paghapon dito guys. Uuwi yung mga estudyante, marami magtitinda dito sa gilid. Ngayon afternoon pa, it's 2 PM, wala pang masyadong nagtitinda, pero mamaya to maraming magtitinda dito sa mga gilid-gilid. Tapos ang daming mga estudyante mag-uuwian, maraming mga isda doon sa dulo, maraming mga isda na magtitinda doon. So yan, pwede ka freely maglakad-lakad. Yung sinasabi nila na magulo, yan hindi naman magulo. Very peaceful. Yung mga tao busy sa pagtitinda, busy sa ano yung mga ginagawa nila. So just a simple bayan lang yung Siasi. So ayan guys. Then tatry din natin mamaya dito mag-pray tayo dito sa masjid nila, kasi timing din, magbihis lang ako doon sa pinagstayhan ko. Then exactly din mga 3 mag-asar. So mag-asar tayo, then mag-inquire din tayo ng after nito mag-inquire tayo ng yung travel papuntang Bungaw sa susunod na mga araw. Pero dadaanan ko ngayon, pagkatapos ng asar, punta muna tayo ng masjid. Pagkatapos mag-asar natin, punta tayo sa port nila, yung pinuntahan natin kanina din. Maghingi tayo ng schedule sa lansa or barko. Kasi nga, yung isang gusto ko sana dun, sumama doon sa mabilis lang yung Wita Sophia, yun ang maganda. Kaso sabi ng doon sa port, nasira daw yung Wita Sophia, kaya sa puso na lang ako, sa bangka na lang. So diretso na tayo ng guys. So ayan yung masjid, mag-asar muna tayo saglit, then pagkatapos nito is punta tayo sa may port, magpe-frame lang muna tayo ng asar dito. Yan yung sa ilalim ng masjid. So ayan, malaki din yung masjid dito guys. So ayan, dito sa may sentro yan. So ayan guys, alhamdulillah, tapos na tayo. Punta na tayo sa may port nila. Magtanong tayo sa mga schedule, kasi magta-travel din ako sa susunod na mga araw papuntang Bungaw. So i-check natin yung schedule kung meron bang barko. Kung wala is no choice tayo. Sa bangka na naman tayo. Gusto ko talaga nun sa Wita Sophia, kaso pag wala, no choice tayo. Pero okay lang naman yun sa puso. Actually malapit na lang naman pag magpuso ka dito, kasi nga yung Siasi to Tawi-Tawi is I think mga 6 hours na lang siguro, 6 or 7 hours, basta malapit na siya. Pag Siasi ka na, malapit ka na sa sa Tawi-Tawi Island. So ayan guys, hapon na, alas 4 ng hapon. Yan, dumarami na yung mga tao, at saka marami na rin nagtitinda. So yan lang yung life nila. So ayan, dito na pala ako sa my port. Binigyan ako ng schedule sa travel. So screenshot nyo na lang. So yan yung mga travel niya nandito Saturday, Sunday pala. Siasi, Hulu, meron ding Bungaw. Screenshot nyo na lang. So ayan guys, tapos na tayo sa schedule ng travel. Mag-snack lang muna tayo. Try natin yung nila, milk tea dito. So paborito ko. So yung napili ko pala ditong milk tea is masarap. Honestly guys, masarap yung milk tea nila, worth of 40 pesos. Avocado yung flavor, masarap. Kasi klase yung flavor nila. Fruit shake pala, hindi pala siya milk tea. Masarap siya guys. Na-try ko, sarap habang tumitingin sa paligid. Inaalala yung mga kapanahunan. So kakamiss din minsan yung Siasi. Tagal ko na dito, always ako pumupunta sa Siasi. Kakamiss yung lugar na parang peaceful yung parang province yung datingan, yung simoy ng hangin. So shout out pala sa mga hindi na nakauwi dito. Sana makabisit kayo balik sa lugar ninyo. So ayan na guys, kain tayo. Inom pala tayo ng fruit shake na avocado yung flavor, worth of 40 pesos. Masarap guys. Dito lang yan sa may gilid ng I Love Siasi, sa harapan ng masjid. Maraming nagtitinda ng ganito guys, fruit shake dito. Also to kasi maraming mga estudyante, at saka very affordable dito kasi nga pang estudyante yung price. At saka alam mo na pag dito ka talaga sa probinsya, sa isla-isla, mura talaga yung yung mga pagkain, kasi nga walang masyadong dito. Walang masyadong hindi mahal, basta yun lang yung explanation ko.
Ewan ko bakit mura. Basta probinsya mura lang, hindi katulad sa mga city na ano, very expensive yung ano, very expensive yung mga milk tea, fruit shake. So yan guys, may mga kambing. Lamig, ano ng sarap ng simoy ng hangin. Meron din silang pine tree pala dito sa ano. Parang close yata yung ano, kinose nila yung, I don't know kung i-renovate nila yung park. Nag-close muna sila ngayon. So 4:30 uwian ng mga ano, meron pa silang mga old na mga bahay. Diyan guys yung banda yung ano, yung sinasabi ko. Dito banda yung ano, yung lodging. Yan. Diyan banda yung lodging guys. Magtanong ka lang diyan. Diyan banda yung lodging. I don't know, hindi ko rin naitanong kung magkano yung ano nila, yung per night nila, or 24 hours or 12 hours. So very relaxing sa paligid. Abangan nyo sa mga next ko na vlog sa Tawi-Tawi tayo. Ililibot ko kayo sa iba't ibang munisipyo ng Tawi-Tawi, inshallah. Lilibot tayo para at least ma-feel nyo yung experience kung ano yung nandun ka sa Tawi-Tawi. So thanks for watching guys.